ito bago re-reactionan natin. Ito nga po, itong re-reactionan natin na to. Itong tao na to. Ayan. Kilala nyo po yan? Ito, reactionan lang natin to si San Fernando, Congressman San Fernando. Na kung saan, gumana naman yung utak niyang, ewan ko kung saan nang galing, no? I-real talk lang natin to. Kasi meron siyang sinasabi patungkol dito sa ginagawa ng ICI. Okay? Babasagin lang natin yung mga sinasabi nito to. Reaction na natin, guys. Etong si Congressman San Fernando, dito sa kanyang, alam nyo, ang hirap kasi, bakit ba ang daming mga bata na nakaposisyon sa Congress na paano nakakaposisyon itong mga taong to na sipin mo dapat nga kung ako sa inyo, kung ako lang talaga, dapat tanggalin na itong party list na to kasi ang dami nakakalusot talaga na, alam mo na, nawala sa ayos Totoo lang. Ang dami kasing nagagamit ng party list kasi na to. Na, siyempre pag party list ka, nako. Diba? Alam mo lang, dumadami lang talaga yung sa party list talaga, sa totoo dumadami lang talaga yung pabigat sa gobyerno No? Yung pag nakaupo dyan, wala namang ginagawa. Una, sablay pa. Nagiging kalaban pa ng gobyerno mismo. Tingnan mo talong siya, Kiko Barsaga. Ang babata, nasa ano ka. Tapos eto naman, bata rin. So, ito, tingnan nyo, pinaglalaban itong tao na to. Kayo naman bala, reaksyonan natin to. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumiti tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Yan, sasagutin natin to Ito sasagutin ko. Sinasabi niyang ila-live stream daw. Sagutin natin yan mamaya. Dedebang ko yan. Tapos tuloy lang natin. Patapusin ko lang to. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa... Marami nagtatanong hindi natin maalis yung may nagtatanong. Pero kung ikaw bilang congressman ka at alam mo naman, inaalam mo yung dahilan at yung magiging cost ng investigasyon, lalo na't ito'y maselan itong mga investigasyon na to, alam mo dapat yan. At dapat ikaw na, isa ka na sa nagpapaliwanag sa taong bayan. Pero kung ganyan naman na isa ka pa sa naghihikayat sa taong bayan na magalit at para tuluyan nilang hindi maunawaan kung ano yung dahilan talaga ng ICI na yan, nagkikreate ka pa ng galit sa taong bayan. Dapat sana man lang, ituro mo. Alamin mo muna ng mabuti, kinausap mo ang ICI o yung mga legal team nila dyan na bakit hindi ba talaga pwede ngayon. Alam mo, nagpa-presscon ka, di ba? Nagpapaliwanag ka kagad yan, inuuna mo kagad yung ICI na hindi mo pa alam kung ano yung maganda sa mga ginagawa ng investigasyon kung bakit hindi ito nila live stream. Okay? Di hamak naman na yung nagdesisyon yan na hindi i-live stream, alam naman natin na mga judge tsaka yung mga yung mga magagaling na politiko na nakaposisyon dyan, na di hamak naman na wala sa kalingkingan nila yung nalalaman mo. Okay? Na doon sana inalam mo muna, kapatid. Mamaya natin tuloy yan. Tuloy natin itong sa ICI proceedings. Una, hindi naman yan korte na dumidinig sa mga personal at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin. Look, this is the seller's show. I bought it. There's no way to deal with scale like this. Your first... Yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso. And probably trillions of pesos. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro.
pera natin yan, pera ng mga manggagawa, pera ng mga ordinaryong Pilipino yan, at nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Oh, pero ang tanong, Mr. San Fernando, gamitin ang utak, congressman ka pa naman. Alam mo ba kung gaano kakomplikado yung mga cases na nandyan? Alam mo ba na pag sinabing komplikado ang mga taong nandyan at maaaring magkaroon ng idea yung mga tao na kasama dyan sa mga investigasyon na yan, maaaring masira, mapagplanuhan, madiskartehan ng mga taong involved. Hindi katulad ng hindi nalalaman ng hindi kalat sa social media yung nangyaring investigasyon dyan. Actually, ganon din yun eh. Diba? Ito, papaintindi ko ha. Yung investigasyon sa ICI, pagkatapos naman yan, may mga interview naman eh. Diba? Ito lang ha, may mga interview naman. May interview. Na-interview naman sila. Pinapaliwanag naman nila. At may mga nagpapatotoo naman. Marami naman tao doon na nakakita. May mga nakakapasok din doon na hindi nga lang nila pwedeng i-live stream. Pero, ganun pa man, pinapaliwanag pa rin ng ICI, yun nangyari investigasyon. Alam nyo kung bakit, guys, papaliwanag ko. Ewan ko ba dito kay San Fernando kung bakit hindi niya naisip to. Sana isipin mo to. Sinasabi mo, public trust, di ba? Yan ay para sa mga nangyayari ngayon na ganyan. Pero ang usapin dito is, hindi na hubiro. Ito ay mga involvement na po na malalaking tao. Ngayon, kung ito'y isinasa publiko, ang mga investigasyon na nangyayari dito, yung mga nababanggit, yung mga nadadawit, nakakapaghanda. Nababasa niya yung galaw ng ICC, ng ICI. Nababasa niya yung mga investigasyon na kung saan pwede nilang itama sa susunod na magkakaroon ng hearing at matatawag ang pangalan ng mga involved dyan. Gets nyo? Kaya komplikado. Para sa akin, guys, tama lang na wag i-live stream. Kasi nga, mga politiko na to, hindi ibig sabihin hindi ni-live stream, may pinagtatakpan. Ano yung mga tao doon? Ang dami mga staff doon. May mga iba pang mga doon, may mga ibang politiko rin doon na nanunood at hindi nga lang nila binibidyo. Bakit? Kasi nga, komplikado yung nasa loob. Yung sinasabi niya, hindi naman to korte. Yun na nga Hindi nga korte, pero ano ba yung iniimbestigahan? Ano ba yung maselang usapin doon na may mga involvement po ng mga contractor, mga engineer, mga politiko. Kung ito'y maglilik doon at doon, live on social media nasasabi, nakakapaghanda. Nagkakaroon ng idea yung mga naisasangkot dito. Halimbawa, sasampulan ko kayo guys, yung Diskaya, kunwari lang, sabi ng Diskaya, sir, halimbawa, yung isang senador dito, merong involvement siya dito sa ganito ganyan. O dahil nga naka-live stream yan, nagkakaroon ng idea. Yung mga sangkot. Halimbawa, ako yung sangkot na politiko. Nakinabang ako kay Diskaya. Hindi ko alam na si Diskaya pala umamin na may na-spill na siya. Nadami ako. Di pwede ko takot-takutin ngayon to. Tawagan ko o tawagan ko mga kamag-anak. Sabihan nyo nanay nyo huwag nyo dadamay-damay dito. Kasi nagkaroon ng idea Diba? At lahat na paghahandaan. Halimbawa, ganito po sa investigasyon to ito po meron pa po kasing project doon. Kung pupuntahan nyo po yung project namin sa bandang Bulacan, gito ganyan. Pag may nagkakaroon tuloy ng idea. Diba? Kumaga, nalalaman ng kalaban yung nangyayaring investigasyon, kung ano yung mga masiselang usapin doon, yung mga dapat ingatan, yung mga dapat patahimikin na mga may involved. Baka magulat na lang kayo, sinasabi pa lang ng, kung naka-live stream yan, sinasabi pa lang ng mga resource person dyan, magugulat kayo, tumba na yung mga nababanggit nila. Or mapapatahimik na. Nagets nyo?
Dapat din sa rally may militar at pulis na naka-plain clothes at umalo sa mga nagrarally para trace kung sino manggugulo. Meron gumagawa ng gano'n, Kuya Shooter eh. Di ba? Kasi yun po talaga. Kaya hindi ko maintindihan na gusto mo isa sa publiko. Problema nga, kung isa sa publiko mo yan at live on TV, mapapanood nila yung isang politiko o yung mga resource person, yung mga kontraktor na nagtuturo at may sinasabi silang binabanggit na pangalan, napaghahandaan niya ng mga masasamang tao. Yung mga involved yan. Kawawa naman, yung mga nabanggit lang. Dahil nga, naipakalat na, kalat sa social media, kung ako yung tiwali na politiko, ipatutumba ko yung ano na yun, yung posibleng mga masangkot at magwi-witness kung nabanggit doon, di ba? Kasi nakabantayan Pangalawa, napaghahandaan nila. Halimbawa, may nabanggit na isang politiko, ito ganyan. Napaghahandaan nitong di ba? Mas maganda yung wala silang ka-idea. Ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari dun eh. Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga Hindi mo alam. Dapat mong alamin. Congressman ka, pwede mo naman alamin yan eh. Pwede mong malaman yan. Makibalita ka, makapunta ka doon, tumawag ka. Congressman ka, pwede mong makipag-coordinate ka sa ano ba yung nangyaring ganito. Manood ka ng balita. Sinasabi naman eh. Huwag ka magbulag-bulagan kasi after ng pagdinig, nagkakaroon din ng interview. Kaya nga may nagpapa-interview, di ba? Bulag ba kayo, sir? Di ba tuwing matatapos ang pagdinig sa sa ICI? Di ba may attorney na isa nagpapaliwanag, iniisa-isang tanongin ng mga pinapaliwanag doon? Diyos mio naman, huwag na tayo magbulag-bulagan ba? Gawa at mga Pilipino. At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Paano sila nag-come up? Mali rin yung sinasabi mo eh. Linawin mo, hindi yan yung sinasabi ng ICI. Ang sinasabi nila, yung mga nalilink kasi, puro aligasyon pa lang. Okay? Wala silang sinabi na, as in lahat, wala. Diba? As in, yung iba meron, pero ang sinasabi, ang dami kasing aligasyon. Sinasabi lang. Ang kailangan ng proof. Hindi ko maintindihan nito. Alam mo, ginagamit mo bang utak mo, San Fernando? Nanggigigil ako sa mga ganitong tao, hindi iniintindi. Napanood mo ba yung interview? Kung ako sa'yo, manood ka. Diba, ang sinabi, doon sa interview, doon nung attorney, nagpaliwanag sa ICI, sinasabi niya, na yung mga naliling kasi, karamihan aligasyon lang. Hinahanapan ng ebidensya, walang maibigay. Tulad ng Diskaya, ang dami niyan niling, tapos bandang huli hindi makikipag-coordinate, ayaw na raw. Paano tayo puro link lang. Na, ganito, ganyan, si Romualdez, kasabas, ganito, ganyan. Alam ka naman magturo yan. Siyempre, ang kailangan ng ICI, ebidensya. Diyos mio. Alam mo ba yan, sir? San Fernando, alam mo ba yan? Yun ang tanong, alamin mo muna. Ebidensya ang mahalaga. Ang ICI, sa kautusan ng Pangulo, kailangan matibay ang ebidensya. Ngayon, kung walang ebidensya, hearsay lang yan, aligasyon lang yan, mahirap yan. Masusunog tayo dyan. Diba, Dian Phil na nagmamagaling? Kaya nga eh. Sa ganong statement, pero bata pa kasi ito no? Ewan ko paano naging congressman to, bata pa rin, ganyan mag-isip. Mukha lang matalino pero pag yung laman ng utak, yung the way na hindi niya iniintindi mabuti, sana inaalam mo rin kapatid. Ang hirap sa mga katulad ninyo eh. Tatakbo-takbo kayo sa mga ganyang posisyon, hindi nyo ginagamit yung utak ninyo na maayos eh. Sorry sir
pagre-real talk sa inyo, minsan gamitin nyo rin. Diba, minsan naman, i-analyze nyo mabuti. Kaysa kayo kumonsulta kayo. Lapit kayo dun sa ICI. Sir, ba't ganito? Dapat nila livestream natin yan. Para napapaliwanagan kayo bago kayo pumutak sa social media. Humingi kayo kagad na simpatya sa tao. Gusto nyo kagatin kagad kayo. Paano pag naipaliwanag na sa'yo nung ICC na mali yung yung sinasabi mo at ito ang naging dahilan? Paano mo ngayon babawin sa taong bayan yung mga sinabi mo na? Nauna ka nagmagaling eh. Nagbida-bida ka eh. Di ba? Hindi ka nakipag-ugnayan. Para kayo nasa gobyerno, di ba, na nagtatrabaho. Dapat makipag-ugnayan ka doon, hindi kukundinay mo ICI. Ano bang gusto mong palabasin? Ba't kontra ka? Di ba, kung hindi ka kontra, di bakit ka nagsasalita sa social media? Hindi. Nagtatanong ka, bakit hindi nila livestream? Bakit hindi ano? Sana magbigay ka ng patunay na ako po ay nakipag-ugnayan sa ICI, kinausap ko po sila at ayaw talaga nila nga i-livestream ganito ganyan dahil daw ganito ganyan. Pero para sa akin po ganito, papaliwanag mo yung side mo. Hindi. Kinu-question mo na kagad, hindi mo pa inalam yung pinaka main reason ng ICI dahil nga sila, unang-una, mga expert na yan, yung mga yan. Hindi hamak naman yan, mas malaki ang karanasan ng mga ito dahil mga matatanda na tumanda na sa gobyerno ito. Samantalang ikaw baguang politika pa lang, bubot pa lang, kung makapagsalita ka, akala mo, kayang-kaya mo na yung mga tao dyan, kayang-kaya mo paikutin sa palad mo. Itong mga politiko na ito, akala mo, tataob sila sa'yo dahil parang piling mo sa sarili mo, mas matalino ka sa kanila. Hindi ko sinasabing ganun ka, pero yun yung way ng ginagawa mo eh. Nasobrahan yung pagiging KSP. Yun yung mga kontratista na, mga diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. Ano sinabi? May ebidensya ba? Pinapalakas nga ebidensya, kaya nga linking eh. Puro nililink lang. Ang ebidensya ang kailangan. Meron ng mga ebidensya, pero kailangan pa makapag-gather. Due process, kapatid, due process. Congressman ka pa naman. They be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Ikaw kayo tanungin ko. Sige. Magsabi yung Diskaya, sangkot ka, San Fernando, okay lang sa'yo, kulong ka na. Pasikat din ni Mama Rosie Macho, okay lang ba sa'yo? Sir, kung mapapanood mo to, tanong ko lang sa'yo, okay lang ba sa'yo? Pag binanggit ng Diskaya, binanggit pa lang, aligasyon pa lang, nakasabot ka, ipakulong ka na, gusto mo? Kaya nga sinasabi, puro linking lang. Dawit ganyan. Then, ang kailangan ng ICI, ebidensya. Ebidensya bang aligasyon? Papayag ka ba na isa ka sa maisama sa aligasyon na yan? Mabanggit pangalan mo. Ano, ikulong ka na? Itong mga bata mag-isip, no? Alam mo, nakakainis itong mga ganito, no? Nakakainis na, bakit ganito mag-isip itong mga to? Congressman ka. Hindi mo iniisip na, teka, baka tama naman po, sir, ganito. Baka kaya yun ang sinasabi siguro ng ICI, kasi nga, lahat ng mga tinatanong, lahat ng mga resource person, lahat ng mga nandun, ang mga Diskaya, tulad na, sample na lang to. Nung walang nung nakakutob ng ang mga Diskaya na talaga wala sila mapapala, biglang umatras na sila, hindi na sila magte-tell all. So ano makukuha, ano ang pwedeng ipagmayabang ngayon ng ICI ngayon na sabihin nila, hindi, meron na mga binanggit, aligasyon lang pero kulong na natin to. Pero pwede ba yun? Diba, katulad yan, umatras. Ayaw na mag-tell all kasi wala maibigay na ebidensya. So anong gusto mong gawin ng ICI? Wala pa rin binibigay. Hindi, gusto natin makulong si Romualdez eh. Hindi, gusto natin makulong si Chis Escudero eh. Hindi, gusto natin makulong itong si San Fernando eh. Bakit? Aligasyon pa lang eh. Sige, kulong na natin yan. Anong ganon? Alam ko na turingang congressman, magsasabi siya, ano yung sinabi ng mga Diskaya? Ano yung sinabi nila Bryce Hernandez? Merong sinabi, aligasyon. May ebidensya, merong wala. Saan anong gagawin ng gobyerno natin? Anong gagawin ng ICI? Mag-gather ng ebidensya pa. Ngayon, pag wala makuha, wala tayong magagawa. Ganon eh. Ganon talaga.
Yun ang batas na meron tayo. Bakit meron namang lumabas na batas natin na pag-aligasyon pa lang, pwede mo na ipakulong? Hindi ako magturo madali, magturo lang. Kolima, di ba? Gusto nila haka-haka lang. Kaya nga eh. Pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude Oo nga, andoon na tayo, sir. Kahit sabi mong, kahit ako naniniwala ko, meron at merong politikong link dyan. Ang tanong, gaano ba katotoo yung pagkakalink nila? Papayag ka ba na wala kang kaalam-alam dahil may galit sa iyo isang politiko, ituro mo to si San Fernando, idamay mo to. O ngayon, dinamay ka, nilig ang pangalan mo. O, sundin ngayon ng ICI yung sinasabi mo ngayon na may binanggit ka, ba't di wala nakukulong? Ikulong ka na ngayon dahil nabanggit ka. Okay lang ba sa'yo yun? Wala nang due process. Kulong agad. Kaso nga hindi ganun eh. Ang batas na meron tayo, pag may nagpaparatang sa iyo, kailangan yung nagpaparatang kuhanan nila ng iba pang ebidensya na meron siya para yung paratang niya may laban para mapakulong talaga yan. Paano mapakulong kung ang dala ng nagpaparatang lang ay puro kwento lang, di ba? Hindi naman po pwede yung ganon. Di ba? Pero hindi ibig sabihin ng ICI na hindi wala talagang involved ng mga politiko. Walang ganoon, walang sinasabi ang ICI na ganoon. Wag mong imali ang tao, ha? Wag mong imali, hindi yan yung sinabi ng iba talaga pag no? Hindi nag-iisip. Ewan ko parang hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Kung concern ka sa taong bayan o nililigaw mo ang taong bayan. Huwag mo iligaw ang taong bayan, hindi ganyan ang sinasabi ng ICI. Ang sinasabi ng ICI, as of now, yung mga puro nagliling pa lang, wala pa kayo makuha. Wala pa talaga mapanagot talaga na kailangan kasi talaga, bago mo mapanagot isang tao, may ebidensya. Hindi naman sinasabi dito, saldi ko, malino na yung mga kumpanya na ganyan. Sandali lang. Siyempre, ang kailangan natin complainant at ang kailangan natin mga ebidensya ba para as in walang kawalayan. Pag malakas ang ebidensya, as in wala nang kawalayan. Hindi naman ibig sabihin na kahit wala pa kasing wala pang nalilink, ay may mga nalilink na pero wala pang napapatunayan kasi nga kulang ang mga ebidensya. Pero hindi ibig sabihin hindi magtutuloy naman yan. Ang problema kasi kapatid, gusto mo kaagad mapansin sa social media, nagbida-bida ka sa madaling salita, ayan. Wannabe, piling magaling, bida-bida. Ang pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Yun ang gusto mong malaman. Then, kailangan makapag-gather pa ng maraming ebidensya. Nagets mo na. Nanggagaling na rin sa iyo eh. So anong gagawin mo? Siyempre, makakalap ka pa. Hindi naman po pwedeng andyan ang diskaya. Pigain natin yan. Baliin natin ang leg ng mga yan. Hindi naman po pwedeng ganun eh. Katulad yan. Umatras na sila, ayaw na magtestigo. Ayaw na mag-tell all. Mapipilit ba natin yan? Di kulong na lang yan. Ganun talaga eh. Ano ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyayari, we are left sa We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Alam mo yan, ayaw mo lang alamin. Pwede mong alamin. Gawa mo lang ng galaw. Kasi kung ganyan ka lang, magkukwento ka lang, sasabihin mo hindi mo nalalaman, imulat mo ang iyong mata kapatid, nag-a-update ang mga abogado ng ICI. Kaya wag ganyan. Wag mong iligaw ang taong bayan, kapatid. Mali yan. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the APRO chair sa last Congress. Ang tanong, anong law sinabi ng DOJ? May subpoena na. May maano na ng warrant.
Paano ang pakukulong yan kung nasa ibang bansa? Nagmamadali ka? Mauna ka na. Puntahan ka na doon. Punta ka na doon sa Kati. O saan ba kung saan lugar siya? Puntahan mo na. Isa ka na sa manghuli. Kung nagmamadali ka. Ang hirap talaga pag mga bata pa ng politiko. No? Pag mga batang politiko, tapos ganyan mag-isip. Diyos mio, Marimar. Ano mangyari sa gobyerno natin? Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista. Oh, ikat under oath yan kung wala na may ebidensya. Oh, kahit ako pupunta ako ng Blue Ribbon. Oh, mag-o-oath ako tapos tuturo ko, magnanakaw ka. Kunwari lang sir walang pikunan. Magtuturo ako, mag-o-oath ako doon. Magsisinungaling ako, nag-oath lang naman pala eh. Yun ang basehan mo eh. Ay ano ngayon kung nag-oath ako, bakit ang mga diskaya? Ay bakit si Alcantara, nag-oath naman siya nung una. Bakit nagsinungaling siya nung una? Sabi niya wala siyang kinalaman, bandang huli umamin na. O sige nga. O. Diba? Ano ba nangyari sa inyo, sir? Si Alcantara, nung una nag-oath din yan. Di ba? Ilang beses tinanong, wala siyang kinalaman. Nung bandang huli, umamin? Nagturo pa? Oh, under oath yan ha. Tapos ngayon, gagawin mo ba siya? Nag-oath yan ha. Nag-oath yan ha. Kaya nung ngayon ko nag-oath. Ang maganda, nag-oath siya, may sinabi siyang katotohanan, may ebidensya pa. Yun ang maganda. Kung walang ebidensya, wala lang, nandamay-damay lang, nagpaingay lang, pampagulo lang. Sabi nga ni Vico Soto, marami dyan magsasalita, guguluhin niya lang tayo. Ang hanapin natin na ebidensya. Yung mga diskaya, sanay yan sa pagsisinungaling. Sabi ni Vico Soto. Saan daw tayo babasa? Sabi ni Vico Soto, sa ebidensya. Itong si San Fernando, Congressman San Fernando, bumabase saan? Sa sabi-sabi. Sa kwento. Sa paratang. Sa pag-o-oath, doon siya bumabase. Hindi niya inisip na, teka, para mapalakas mo ang isang paratang, ay dapat may kalakip na resibo. At ng lahat ng sangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Back to the channel. It's your go-to crypto buddy here. Today I've got something really exciting to share. Trading. Second, sunod dyan, alimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Wala pa naman sinasabi. Antay mo muna kasi. Ito lang hindi mo niintindi. Possible na maging witness. Kasi ganito yan. Kapatid, makinig ka. Ha? Intindi mo. Bakit sinasabi na possible? Kasi, kung base sa investigasyon, nung tinanong nilang Diskaya, bakit mo sinabi mo si Martin Romualdez kasabwat? Asan na ebidensya mo? Wala may pakita. Bryce Hernandez, totoo ba na itong si Martin Romualdez ay kasabwat? Narinig mo na ano ba? Kung wala silang makuha. Ganon din kay Alcantara, wala silang makuhang information na nagpapatunay at nagbibigay ng mga karampatang ebidensya laban kay Romualdez. Kung wala, anong gagawin? Tapos, nung tinanong nila, bumasi sila sa records, katulad yan, lumabas yung dun sa mga pirma, dun sa budget. May nakita ba kayong Martin Romualdez doon? Wala. Dahil wala si Martin Romualdez doon, kitang-kita si Chis Escudero ang pumirma doon at yung ibang So, anong gusto mong gawin ng ICI? Hindi. Kailangan idiin natin na idiin si Romualdez dito dahil galit ng taong bayan. Ano magagawa nga ng ICI kung yun ang lumalabas? Na pag pinag-usapan ng dokumento, pinag-usapan ng ebidensya, walang maipakita ng ebidensya ang Diskaya, yung Orly hindi na nagpakita. Ano magagawa ng ICI? Di ba? At anong magagawa ng ICI kung itong mga Diskaya ayaw na mag-tell all, umatras na? Ano magagawa? Magkulong ka ng aligasyon lang? Hindi ka nag-iisip, Mr. Sar Fernando?
Hindi ka nag-iisip? Mag-isip-isip ka rin. Anak ba ni Roque to? Pareha sila ng estilo eh. Kaya nga eh. Ngayon, kung mananatili ang ICI na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na Eh kung mananatili, yung ganyang utak na meron ka, maraming masisirang congressman sa'yo. Bakit? Kiko Barsaga, ikaw, at saka yung ibang mga politiko na kakasakalin tulad ninyo na ganyan mag-isip, hindi na ako magtataka na talagang maraming magagalit na tao kung ganyan lang din naman na mga politiko nakikita nila na magsalita. Walang kasensense, hindi pinag-iisipang mabuti. Ang babata pa ninyo, piling ninyo angat na kayo sa mga mas nakakatanda sa inyo dyan. Tandaan ninyo, iba yung karanasan ninyo sa karanasan ng mga sanay na dyan sa politika. Kung sa tingin mo mas marunong ka pa sa mga opisyal ng ICI, ikaw na pumalit, ikaw nandoon. Tignan ko lang kung di ka din magkandaleche-leche pag ganyan ang utak na gagawin mo. Hindi magdidesisyon, hindi magsasalita ang mga member na nandun yun kung hindi nila alam ang ginagawa nila. Mga veterano yan. Mga judge yung mga nandoon. Sanay yan. Alam nila yung tamang investigasyon. Hindi ka kasi pwedeng magpakulong. Hindi ka pwedeng basta-basta sabihin sa social media, eto, may paratang dito, ikulong na to. Walang ganoon. na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Tignan mo talaga to. Alam mo, pati independent, wala siyang kikilingan doon. Kaya nga independent, doon lang sila, wala silang papanigan sa investigasyon. Usapin dito, investigasyon, sir! Investigasyon ang pinag-uusapan dito, yung pagiging independent nila sa investigasyon. Hindi porket independent sila, hindi kailangan din ilabas din natin sa social media yung mga komplikadong usapin. Paano pag napag-aralan ng mga kalaban, yung mga masasangkot at madadawit pa? Paano pag sa mga investigasyon na yun, meron ng mga nabubuksang pangalan doon at nakakapaghanda yung mga involved dyan? Nagets mo? Kaya nga, kailangan hindi mo na isa publiko. May mga updates pero pili lang yung mga ina-update ng ICI. Kasi kung lahat sasabihin nila nangyayaring usapin doon, isa sa publiko nila ngayon yan, na pag-aaralan ng mga tiwaling politiko, yung kanilang ginagawa. Kaya pagdating yan sa mga investigasyon, merong iba dyan, dati nagsalita, bigla nag-iba ng salita. Bakit? Natakot na, tinakot na di ba? Dapat lahat tayo involved dyan. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ang mga magagawat. Gusto mong malaman o sadya lang talaga meron mga tao din sa likod mo, sir? Ano lang naman, na kailangan mag-ingay na gusto nyo malaman para mapag-aralan yung galaw ng ICI, para yung mga dapat iwasan, yung mga dapat pagplanuhan, anong diskarte para malusutan yung mga posibleng masangkot at maipakalat sa social media na mga kabalbalat katiwali ang ginagawa dyan sa gobyerno na yan. Aminin. Kung papaano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary General of the House of Representatives para doon maka-access ang publiko, interested parties, groups, or individuals doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, this is in line doon sa binanggit na rin at ginawa na rin ng Ombudsman na pagsasapubliko ng SAL and ng public officials. So, to those interested parties, groups,
individuals na gustong maka-access po ng salin ng kinatawang ito, welcome po kayo na Yeah, diyan ka na lang busisiin mag-focus. o makakuha. Oh, diyan ka na lang mag-focus. Di ko na reaksyonan yan. Diyan ka na lang mag-focus. Dapat yan ang mga pinaglalaban mo. Hindi yung kukwestiyonin mo yung trabaho ng ICI. Kung sa tingin mo mas magaling ka sa ICI, ikaw ang pumalit. Sabihin natin sa mga, sir, mas magaling yata to sa inyo. Mas magaling mag-imbestiga. Siya na lang ilagay ninyo dyan. Huwag tayong mapipikon, sir. Kasi minsan, sabi ko sa inyo, minsan dapat bago kayo nagtumakbo bilang politiko dyan, sa posisyon na yan, kailangan nyo muna, matuto kayong makinig, matuto kayong alamin muna ang nangyayari sa lugar ninyo, sa mga ganyang senaryo, lalo na hindi kasi sure sa mga pinagsasabi mo, di ba? Na katulad yan, yung pagkundina mo sa ICI na yan, di ba? Kung yan pa yung pagkundina mo na, kung yan pa yung lalong sisira at magpapabagal ng investigasyon, ano sa tingin mo siya mangyayari? Okay? Sa mga nanonood po sa live ko, ito po ang gusto kong ipaintindi. Bakit tama lang na hindi ipa-live stream itong investigasyon sa ICI. Alam niyo kung bakit? Kasi lalong tatagal lang ho. Bakit to? Nakakapag-isip itong mga tao na to, itong mga tiwali. Nakakapag-isip sila ng mga bagay-bagay na pwede nilang maiwasan, mapatagal, pabagalin yung investigasyon. Kasi tatagal yan eh. Di ba? Nakakakuha sila ng idea. So, which is hindi tama. Di ba? So, tama lang na wag nila isa publiko. Pero, syempre, tama rin yung ginagawa ng ICI na after ng pagdinig, nagkakaroon ng interview ng isa sa mga legal team nila at nag-update sa taong bayan. Okay na yun. Diba? Pero yung buong nangyayari sa loob, tama lang na hindi live stream. Bakit? Hindi ibig sabihin na hindi live stream kasi pinoprotektahan si Romualdez, pinoprotektahan si Quinto. Hindi. May mga tao dun sa loob na mga nakabantay din. Hindi lang may mga DDS din doon sa loob. Nagbabantay din doon. Kaya imposible yung sinasabi mo, sir. So, yun lang po mga ka-alright. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po. At mamaya ulit magla-live ako. At yun lang po. Kaya kinulit ko lang to si sir. With your respect for Congressman San Fernando. Huwag kayong balat sibuyas. Nire-real talk ko lang ko kayo. Huwag nyo na pakialaman. Huwag nyo na pakialaman. Huwag nyo nang pakialaman. Huwag kang bibitaw. Huwag niyo nang pakialaman ang ICI. Hayaan yung gawin nilang trabaho nila at kasi lalong lalala lang kung kayo ay mismong paguguluhin niyo lang kung ano na sasabihin niyo, lilituin niyo lang ang taong bayan. Hayaan mong gawin nila ang investigasyon nasa taong baala ng husga. Tayo na ang mismong nakakita kung may maling ginagawa talaga at hindi na nagiging tama, taong bayan na ang makakalaban nila. Basta tayo, antay lang natin, magtiwala tayo sa investigasyon sa ICI kasi yan mga yan, di hamak na mas matalino, mas magaling naman siguro sila sa iyo, sir. Di ba? Hindi mo naman pagkakailayo, tumanda na yan sa trabaho nila, sa mga profesyon nila, kaya alam nila yung ginagawa nila. Ipaubayan natin sa kanila yung kanilang ginagawa. Malay natin, may mas maganda silang ginagawang diskarte para madali nilang matiklo itong mga na to. Mas mapapabilis ang pag-iimbestiga kasi pag nakalabas yan, maraming delaying tactic na nangyayari. Bumabagal lang. Diba? Arigato to all, papatis. See you again. Salamat. Thumbs up. Jenny LGS, ay Ma'am Jenny, musta ka na? Ayun, nandito pala si Ma'am Jenny. Salamat sa iyo. Konnichiwa, Papa Trix, musta ka na? Namiss kita. Ba't ngayon ka lang ngayon ka lang bumisita sa live ko? Jenny. Salamat Okay. Thank you so much. Okay, hanggang dito lang Ma'am Rosie Matsu. Maraming salamat Ma'am Rosie Matsu. Jenny Ramos, Idol Reels TV. Hanggang dito lang tayo, pasensya na. Yan, mamaya maglalabuli ako mamayang gabi. Okay, bye-bye guys. Thank you. Sir Danny, yung kaibigan kong Danny. Danny, Eco Lima, shoutout sa iyo. Idol Reels TV, Eco Lima, Ma'am Rosie Matsu. Pinay Muchacha, Malaysia, shoutout sa iyo. Kuya Shooter, ayan. Bye-bye, guys. Bye-bye. Mamaya ulit.
Carla Costa, bye-bye. Bye. Salamat. Bye-bye guys. Salamat sa inyo. Appreciated so much. Talaga natutuwa ako dahil sinusuportan niyo ako.